Magandang hapon sa atin mga boss, no? So mga boss, so tanghali na ngayon, ang alauna na. So daw lang ako nakauwi, no? Ang situation ko ngayon, bunta ko doon kanila, namanakin sila, Pastor G at saka si Brad Julius at si Yusin. Tapos pagdating ko doon, wala sila doon. Malis daw. So parang ano yun ata, parang ano yun? Yung nasa utak ko, di ko lang masabi. Ay, may shipping na dumating, yung padala ata sa wait ata, yung t-shirt saka yung mga sticker, yung padala, parang doon na ata sila. Punta ata sila doon. Pagdating ko, wala na, no? Akala ko doon sila. Malas pa sila doon kasi yun, bumalik na lang ako. Ngayon lang ako nakaabot, no? So yun sila kasi ano yun, importante yun. Importante naman talaga nila yun eh. Kailangan makuha nila yun. Kailangan mo celebrate talaga nila yun. So, kasi hindi siya sila makapunta sa akin kasi malayo talaga sa akin pa. Pasukan pa dito eh. Ay tingnan yung paligid namin eh. Nasa ano talaga ito eh, bukid pa eh. Ayun, sa kanila nasa nasa baba sa bayan, no? Sa akin parang tuyoon pa eh. Sadya pa talaga puntahan dito. Kaya ako mismo ang bumababa. Minsan naman pinapuntahan ako nila ni Julius talaga ang sumusundo sa akin dito. Ngayon na nga. So yun dito parang tahimik. Wala yung mga kapatid ko dito, no? So kasi wala sila dito, sinipti ko na dun sa bahay namin iniwan kasi ngayon nag-aaral sila. Kasi kung dito ko iiwan, tingnan situation open, wala nga kapitbahay, parang tahimik. Wala yun, tingnan nyo, diba? Wala, kasi safety ko naman sila dito kasi pag anong mangyari, wala naman makahingan ng tulong dito, ang layo. Itong tinatirahan ko parang dito sa amin, parang pinatira lang kami dito. Nagtatanim-tanim lang ako ng gulay para may binta-binta kami. Minsan mais. Hindi ako ng mais kasi hindi ko masyadong maalagaan kasi minsan nag-strike sa work ako eh. Minsan may saging akong tinatanim. Pag nagulang na yun ibibinta ko. Ang tostos ng pagkain namin araw-araw. Yun lang, minsan nagbibinta kami, pinabinta ko yun ng kapatid ko na gulay, yung sitaw ba, tsaka yung okra. Yun lang araw-araw namin. Pag wala silang pasok, yun, may pati kami yung okrahan dito, yung pinabinta namin. Minsan nabinta naman ng 200, 150, gano'n. Yun, pambili namin ng bigas, pabili namin 3 kilo, ano sa amin yun, budget. Parang binadget namin yung bigas, pinahalo-haloan namin na saging. Yung paghaluin mo para maging marami. Walang problema sa ulam dito, daming gulay. Gulay lang sa kalam dito pag nasa bundok eh. Maraming makain. Ang hirap lang dito, pag bubaba lang sa bayan, bibili ka ng kung asin. Yung importante dito, asin. Yung mabitsin, yung matika toyo, yun ang importante. Kung asukal, yung kape, kaya yun. Minsan mahilig din ako sa kape. So yun nga, balik na tayo, no? Chat naman ata sila, parang explore ata. Iwan ko kung kailan. Sure. Parang pupunta ata sila ngayon. Yun ang sabi lang, hintay ko pa sila. Nung chat na sa akin, para bababa naman ako ulit. Baba naman ako sa bayan. Kita na parang susundin ako ni Julius, no? Kasi pasalamat din ako, no, sa Team Quit na walang sumusuporta sa channel namin, saka sa
mga hunters, sa mga team squad. Maraming salamat po sa inyong support, sa inyong mga suporta, no? Lalo na po sa lahat ng mga solid supported po namin. Lalo na po sa pagtulong na bawat channel namin, no? Tulungan nyo po kami sa pagdasal sa bawat explore namin. Pagdasal nyo po kami sa bawat isa namin na wala po kami mangyayaring masama, no? Pasensya na po, parang ako minubo. Tagal to. Yun nga. Malaban lang tayo sa hirap ng buhay. Hindi natin yung kailangan na may madamo tayo sa kapwa-tao natin, di ba? Kailangan kung sino man yung kailangan ng tulungan natin. Pero di naman siya ganoon na humihingi pa ng tulong. Kusa natin gawin na tulungan talaga sila, di ba? Bawal sa atin yung taong mga api, yung inaabuso, yung lalo na dito sa bundok, yung dayuhan, mga bandido, inaapi yung sa bundok, pinababa nila, ninanakawan nila. Siyempre hindi pwede sa akin yun, kasi siguro kahit ako lang mag-isa, buhay ko talaga yung paglaban yung taga-bundok, kasi taga-bundok ko hindi pwede yun. Lalo naman siguro sila yung kasama ko, no, sa team squad, hindi naman sila gusto na may api, lalo na sila Labrador, Sir G. Yun naman talagang pinaglaban nila Saludo nga ako sa kanila kasi sila yung mahasawa ko, sila yung malakas, sila yung nagsabi na turuan nila kung paano gawin yung ganun. Lalo na sila Sir Eugene, Julius, kasi Labrador, kasi rin si Brother Doy. Sobrang idol ko po sila, no? Sana po kahit saan man kami mapadpad, sana ipagdasan niyo po kami lagi. Kasi minsan po di ako minsan makasama sa minsan sa pag-explore. Kasi lalakarin ko pa daw, pupuntang bayan, mga 2 kilometro pata. Baba ko doon, minsan hirap na maglakad ako, no? Wala kasi ako motor, wala akong masasakyan. Kaya minsan maawa din ako kan Julius na maghihintay doon. Layo pa i-chat ko na yun. Pag nakarating na ako doon sa ginang kalsada sa bayan, kasap ko pa siya i-chat na sundin mo ako dito. Minsan parang malayo kasi, kaya parang sinasadya lang punta na dito. Yun nga, minsan di ako makasama sa kanila, kasi ako din ang nahihiya din ako siyempre wala naman tayo pang gas, wala pa man akong pera pang ayan, situation ko okay lang. Bibintang lang kami nga ng gulay, saka saging niya pang bigas niya, lalo na pang gas, wala ako yun. Malaban ako na patas, ayoko na may lamang naihiya rin ako. Hindi ako yung taong makapal ng sikmura. hindi ko ugali yun nahihiya ako. Kaya minsan naiiwan talaga ako, no. May naman talaga, may motor ako dun sa bawa namin, sa bahay iniwan namin, sira. Hindi umandar siya, pero kaso yung time machine niya ba sira na, yung ayaw ko nga, hindi ko na sinasakyan, baka madisgrasya pa ako nun, baka mahabol pag may kalaban naghabulan, may iwan tayo pa, tie check tayo, may iwan pa yung quits pa yung motor ko, no. Yun sira kasi yung motor ko, time machine na yung sira ng motor ko wala akong kaya, wala akong budget. Wala nga akong minsan yung pangbigas minsan kumakain lang kami ng saging. Parang tingnan nyo ako mga boss, no, parang walang problema, pero okay sa akin kahit ilang kami magutuman, meron naman kami makain na parang nandito sa bundok, di ka talaga magutom kasi may saging, kamuting kahoy, yun, marami doon.
Ay, marami dito. Tatanim minsan ako ng niyog. Niyog ko dito. Hindi pa namumunga. So yun no, matahimik po dito. Yung bahay namin. Kasi po, yung pag umaalis ako dito, dalawa lang po sila may iwan. Minsan nga, nag-alala ko pa bawat explore namin. Yung isip ko nahahati. Daw sa kasamahan namin, dito sana iwan. No? Yun nga. Open dito, parang ano lang to, kanay nabilan lang namin, binabaan lang namin ng sako. Yung nasa itaas. Yan ang sinisara namin dito pag matulog na. Sa labas lang kami nagluluto. Kasi ganun talaga ang buhay pag wala ka ng magulang, mga boss, no? So, wala. Yung focus mo lang talaga. May makain ka. Yun lang talaga yung focus natin na para sa pamilya natin, na kapatid na kapag-aral natin na hindi matulad sa atin na aking bundok lang tayo. Sana maranasan din nilang tumira sa bayan, no? Magtrabaho sila, mag-explore kahit saan, hanap ng trabaho. Di tulad ng ganito sa amin. Hirap. Minsan nga, naiiyak ako sa problema. Minsan, natawa. Hindi naman ako nag-o-open sa mga kapatid ko. Ayaw ko rin na dahilan sa akin. Parang huminto sila kasi nawa sila. Hindi ko pinapakita yun. Parang pinupush ko sila na mag-aral. Mabuti, kaya ni kuya yun. Basta makita ko lang sa inyo na mag-aaral kayo, okay na sa akin yun. Kahit hindi ko kailangan na maging top kayo, maging honor sa akin. Pag pumasa kayo, okay na yun. Wala kang top yun. Bakit ba? Marami namang naging cum laude, hindi nakapagtrabaho, di ba? Bihira na yun eh. Minsan talaga nakapagtapos yung ano pa, yung binubuli pa, no? Yun lang. Pero ako, dati nag-aaral naman talaga ako, mga boss, no? Itong deep. Doon ako sa Manila dati, mga 5 years ako doon. Sa nagtrabaho ako sa Olongapo, yung sa Hanjin, yung builders ako doon sa Hanjin, kung alam nyo mga boss, yun, Hanjin. Yun, Hanjin, mga ako doon, mga 2 years. 2 years ako doon. At saka yung parang lumalabo yung kumpanya namin, lalo sa kain namin doon eh, parang preso eh, mag-agawan doon. Minto ako doon. Pumasok ko ulit ng ibang trabaho, pero aral ako doon, nag-aaral ako. Pasa naman ako ng resume, nag-apply ako doon sa mall, sa mga fast food, no? Nag-apply ako doon sa Inasal, sa Chowking, saka sa Jollibee. So sa awa ng Diyos, no, may tumatawag naman agad, no, yung Chowking, saka yung Inasal. So pinili ko Chowking. Doon ako pumasok sa Chowking. So nagustuhan naman nila yung performance ko kasi hindi naman ako nandidiri sa mga madumi. Ganyan talaga yung probinsyano, di ba? Kung nasa probinsya tayo, wala yung dumi sa atin eh. Kasi kinamay ko lang yun. Di na okayhan ako ng manager. Okay pala to si Marvin hindi nandidiri mo, wala sa akin kasi yung kanan doon, namay ko lang. Sabi ko sa manager ko, wala na yun sila eh, may barita naman tayo pang tapos nito. Tawa sila eh. Yun yung sabi na talaga ni Marvin, no? Hindi nidirian, basta ganyan. Yun, ang winto ko talaga doon, dishwasher na ako sa Chowking, dishwasher. Pagkatapos na okay lang ako. Tapos ang dishwasher, utility na naman. Tapos ng utility ko, tumataas yung performance ko. Kaso tinuturuan lang ako mag-sign ng rice doon sa machine ng machine pa yun, ganun lang. Okay naman yung waloto ko. Minsan sa Chowpan, nag-mix ko sa Chowpan. Hanggang naging chip ako dun sa Chowking po. Yun, nagustuhan lang performance ko eh. Iyon, kaso lang sa tagal, liniramin ako nagtagal dito doon, marang 6 months lang.
lungkot na pangyayari. Namatay yung papa ko. Ayun, hindi na ako nakabalik sa Manila. Sino naman kung pag bumalik ako mga boss, sino naman mag-alaga sa mga kapatid ko? Di ba wala? So kaso lang kami, kami magkapatid? 8. May kuya pa ako yun sa Manila. Kasi may kuya naman ako, wala naman pakialam sa amin yun. Hindi naman sa na ganun ko. So, mahal ko naman yung kapatid ko. Ewan ko, bakit? Hindi ko naman yung baka hindi lang siya nagpapadala, baka sakto lang sa kanila. Hindi naman ako humingi sa kanila. Sa akin lang, usa lang po yung magbigay. Hindi po ako sabi na, grabe ka naman kuya, ganun, hindi ka naman nagbigay, parang ka naman walang mga, hindi po ako ganun, kahit isa po, hindi ko sinasalita sa kanila. Kinakumusta ko nga po sinabihan ko lang na, minsan busy ako, hindi ako makapag-chat. Kumusta was tol? Okay lang naman, nakakakain naman sa araw-araw. Ganyan lang sabi ko. Ikaw, pero sabi ko lang, nila na, mag-ingat ka dyan ha, malayo tayo. Huwag ka mapagutom, dasal, huwag ka na mag-iinom. Yun lang. Yun lang sabi ko sa mga kapatid. Trabaho ka na mabuti, pero di ka matanggal sa amo mo. So, ngayon, kaya kanya tayo. Hindi ako talaga yung humihingi. Ayaw ko humihingi ng kapatid. Sa mga kapatid ko. Ang gusto ko lang, usa lang. Yun lang sa akin po. Ayaw ko humihingi. Baka balang araw, susumbatin ka. Baga balitok yung mga utak nila. Minsan man, di ba? Sabi, nandun, bigay ako, nagpapadala ako sa'yo. Na, kaya kung gano'n. Buti na yung wala, hindi ka mag-ingat kasi wala, hindi mag-ingat yung pag magbikil yun, sigurado. Lagot tayo ni Juan. Yun nga. Parang story na ako po sa, so, kailangan coping ko na siyempre. Wala naman akong kailangan ito na. Wala naman akong sasabihan kayo lang, parang pamilya ko na kayo. Hindi ko naman ino-open to sa mga bunso kong kapatid. Ayaw ko ma-distract yung pag-aaral nila. Kayo lang, mga viewers sa mga supporters ko. Lalo na sa Team Squad Quit. So, yun lang talaga boss, Kasi, siguro, baka may pareha din sa akin na ganitong kuya, ganong yung situation sa akin na hindi pabaya sa kapatid, maaga kasi na kami na ulila, so ang taon na pagkawala ng mama ko, mga boss, so 8 years yun. 8 years ano ba yun? 8 years old ako noon. 8 years old, mga 2000 ata, basta 2000, parang gano'n. 8 years o 7 years, basta parang ko noon, grade 2 pa ako noon, elementary pa ako na panahon na yun. Yun namatay yung mama ko, Dito nagkasakit doon sa dati, hindi naman talaga kami dito Ang totoo talaga, nandito na ako ngayon sa Davao de Oro. Ang totoo talaga yung namin, tinatira namin dati sa Agusan. Bundok din yun. Nung nirahan lang kami doon, may nagpaalaga na sa nila yung bundok na kami ang maintenance. Doon doon nagkasakit yung mama ko. Yung tinatawag nila na iniengkanto daw. Hindi ko ang totoo. Ngayon, iniengkanto. Siguro kasi wala namang dinideklara yung doktor pag dinala namin sa doktor. Wala namang sabi ng doktor na may sakit. Sabi niya walang sakit. Pero yung mama ko talaga nangihina. Pero yung nila walang sakit. Kaya nila kasi papa pinabularyo yun may sakit iniengkanto. Kung ilang ambularyo yun, 6 ata yung ambularyo pumupunta sa bahay dati. Kasi living dati, hindi pa dumadaan sa balsa mo yun. Pag namatay ngayon, kinabukasan living ngayon. Yun nga, yung sobrang awat din ng papa kasi yun minsan kasi pag mais pa ka sa bahay, kung pinanaiwan na mama, nagkasakit na si ama yun. Inisan kong dominyo, hindi kasi ako uwi, sana na ako dominyo kasi
Kasi si mama ko, yung kakalahating katawan niya, buhay pa dito. O dito, wala na, paralyzed na ba, no? Nagdudumi na siya. Hindi ako ba yun? Hindi ako yun eh. Dati nga tayo, bata pa. Sila nga nag-ihipo ng ato na mga dumi natin, di ba, no? Ako, hindi ako ganun tao. Yun, wala sa akin yun. Kasi, wala. Mahal ko si mama eh. Love ko yun eh. Ganun. Love ko yun. Ayun. Parang, ano yun, boss? Dating ng ilang buwan siya na umiga. Pagpapadinasyon niya kayanan. Yun, talaga, mismo nandun talaga ako sa gilid niya, no? Sabi niya sa akin, Ben, ayun ma, makakalakad na ako ngayong December kasi November na yun eh. Lalakad, hindi ko talaga nakalimutan niya eh. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, Ben, makakalakad na ako ngayong December, no? Bago magpasko, sabi niya. Maganda naman ako sana. Thank you mama. Thank you. Hindi ko para gets yun. Yung pala ang magpapaalam na siya. Lakad na nga siya. No? Puntang langit. Yun nga, no? Ang sakit sa damdamin. Parang ini-expect mo nga, totoo talaga, no? Na makalakad na siya. Yun yung sinasabi niya sa akin. Makalakad ako ngayong December, no? Pero, baka tapos yung sinabi, may sinabi pa niya. Isa sa akin, sabi niya, ang kapatid mo, huwag mo pabayaan, ha? Lalo na yung mga bunso natin. Yun. Parang, ako nga. Bakit ganun? Makalakad, tapos, yung pabayaan yung kapatid ko. Pero, nalito ako noon eh. Hindi ko alam pala. Doon pala yung huli niyang paalam sa amin. Mati nga siya ng malapit December. Tatay siya doon. Tatay. Yun ang sobrang sakit. May naiwan pa kaming pagkamatay ng mama ko, may naiwan pang 8 months old pa. 8 months pa lang na baby na iwan. Kapatid ko bunso, no? Ayun. Si Papa noon ng panahon na yun, lasing kahit saan. Siyempre, naepektuhan siya sa nangyari. Hindi alam, lahat ng kalabaw namin nabinta, yung mga manok. Lahat. Yun nga. Lasing. Kahit saan, minsan, sumama ako. Pag saan siya nakatulog, rin ako nakatulog sa daan. Minsan, ayoko na sumama, doon ako sa bahay. Naiiwan ako, pero iyak ako, no? Kasi, di ko alam yung sitwasyon namin noon eh. Iyak na ako, mama. Ano akong, bakit? Iniwan niyo po kami, si Papa, ganun nangyari. Kung ilang araw, may 8 months kami, iniwan lagi ni Papa. Siyempre, ako lang yun nag-aalaga ng panahon na yun, no? Walang gatas. Lugaw, yung sa bigas, yung parang laut, yun yung ginawa ko, lagyan ko ng asukal, yung pinadidi ko sa bata. Yun yung bata na umabot naman siya ng 1 year sa amin, napatay din yun eh. Parang kinuha ni mama, kasi pag gabi, parang tumataas yung kamay niya, parang tumatawa, parang dinadalaw ni mama eh. Kasi kasabi ng kapitbahay namin noon, napaginipan daw niya si mama na dinala yung bunso namin. Nabiyahe nga pa niya sa panaginip niya. Maribik kasi yun. Maribik, ba't mo ibili ng iwan mo yung bata, tinan mo niya. Dinala talaga ni mama. Kasi siguro naintindihan ko. Sobrang alala siguro ni mama kasi hindi na nalagaan yung bunso namin. Kaya siguro niya kinuha niya si baby na yung bunso namin. Sa baba pa wala na nun. Lasing na siya yun. Wala na sa pag-iisip nun. Nun. Mga dumating ng ilang years, nag-asawa pa Papa ulit.
Kaya yun, may sobrang bait naman, no? Shout out ko pala yung si ano, Mama Ima. Mama Ima, yung stepmother ko, sobrang bait niya po. I love you po, Mama. Sobrang bait niya po sa amin, no? Kasawa, so may anak siya dati, 3. So, hanggang siya po ang nagpapatuloy nagpaparal sa amin lah. Sa amin po, kaso lang yung mga kapatid ko, hindi mo nag-aaral kasi tigas. Ako lang po nagpapatuloy. Nakatapos akong elementary no, sa aral niya. Kasi yung pamumuhay lang natin, Mama Ima sa papa na, nagtitinda ng gulay. Kaya medyo makapal na yung mukha ko. Hindi nasanay ako. Papa, minsan nahiya ako sa mother ko kasi sa papa, lasing ng lasing. Minsan tamad kasi. Kasi ako lang kasama ni Mama Ima lako ng gulay. Nagdrive ng kalabaw, minsan nagagabi na kang uwi, alas 10 sa bundok, pumunta ang bundok, alas 10 niya. So, bukasan naman, maghanap naman kami ng gulay. Try binta. Yan o, nag-aaral kami sa bundok, minsan naulanan. Basta pagdating sa basa eh. Tuyot basa na kami pumunta sa aralan. Nga yun. Ganito kasi yun eh. Kaya nandito yun. Kaya yung kapatid ko una, sa mama ko, malaki na yun sila. Nag-asawa na yung isa, yung babaeng bunso namin. Sinaaral ko yun. Nung po ko sa Manila, disappointed ako eh. Kasi niloko niya ako. Kala ko nag-aaral. Padala ako. Eh, hindi pala eh. Nag-aaral pala sa lalaki niya eh. Yan yun. May sa mga papa ngayon, sa other wife niya, ko Mama Ima, may anak na 3, kambal yung isa, babae at lalaki yung kambal, kami bunso kami lalaki, bali 3 no. Sa akin, nandito yung bunso. Kinuha ko yun doon sa stepmother ko kasi naawa na din ako sa kanya. Kasi may pinapaaral din siyang high school na yun eh, 3. Ay 2, at yung isa, ewan ko nandun sa Manila. Siyempre, nilako ng gulay, pambigas, nag-aaral pa, pamasahe pa no. Wala naman akong masyadong sarili kong minabuhay dito. Yung kinuha ko na lang yung kapatid namin na bunso. Yun. Kaya nandito sa akin. Hanggang umabot sila ng high school dito sa akin. Yun. Laban lang kami sa buhay. Masaya naman. Minsan malungkot, minsan umiyak. Pero okay lang. Kaya ito yung ginagawa kong baka dito ako ma-improve sa ginagawa ko pag-explore no, lalo na sa channel ko. Baka dito lang ako na baka makaahon sa hirapan namin. Minsan po pag umuwi na kami sa bayan, pag hindi na kami mag-explore, nag-extra work talaga ako. Kahit pagod ako, kahit puyat, extra work kasi po ako kasi ay minsan bihira lang kasi itong gulay. Pag wala ng gulay, wala na yun. Extra work po. Tignan lang po no. Pasensya na po kayo na i-share ko po yung pinagdaanan ko dati. Buti na po wala kasi ako ma-share no. Open kasi sino naman yung kaibigan ko po eh. I-share ko talaga yung problema ko. Gusto ko mapalabas no. Ayokong dinidibdib yun. Kasi ayoko na i-share sa mga kapatid. Ayoko rin na mag-alala sila. Ayoko nanonood sa maya sila. Makomento sa pag-aral. Ayoko sinishare yun. Maayon. Sinsya na kayo mga boss no. Kaya dito na ako boss no. Nakauwi na nga ako dito. Bahay. Matahimik. Kuwi lang. Pero parang may tao doon. May tao doon. Yung ko, tao ba yun? Ano yun, baka nag-ano lang yun sa bundok, no? Hindi na natin alam, baka mga trader din na vlogger yan, no? Kung kasi sa atin, delikado nga. Pero ready naman ako dito, oh. Yung panglaban ko kanina eh. May itak naman dito, saan yung itak ko? Wala yung itak ko, ah. Sabi, itak? Ito pala itak ko. Nantok nga ako mga boss no. So mga boss no, yun lang. Mag-off ka muna ako boss no. Baka maya mag-explore naman kami. Kasi baka tahan akong Julius, bababa naman ako ngayon sa bayan. So
Mag-off ka muna ako, boss, no? Kasi matutulog muna ako saglit. Kasi puyat ako eh. Kagabi pa ako. Yung ngayon mga boss, no? Papaalam ko. So po, salamat po sa lahat po ng sumuporta po sa channel ko. Lalo na po sa mga hunter po. Lalo na po sa Team Kuwait. Saka Team Squad po. Shout out pagaling ni channel po. Shout out po sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Sana po wala po kayong sawang sumusuporta sa mga video na yun o sa channel ko po. Lalo na po sa pag-subscribe sa channel po. Laking tulong na po yan sa akin po. Hindi po sa akin yan po. Ito yung ilawan ko po. Ito po yung ginagawa ko. Hindi po para sa sarili ko, no. Para po ito sa mga future ng mga kapatid ko balang araw makatapos na ng pag-aaral, no. O tulong din ako sa mga tao. So yun lang talaga yung una ko sa sarili ko, kapatid. Minsan may ninda nga ako sakit. So hindi ko na-share sa kapatid ko ngayon ko, no. Merkado baka sila malito sa pag-aaral ko kasi wala makatapos, no? So yun lang mga boss, no. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa channel ko. Boss Marvin Adventure po. I-subscribe nyo po, share and like po. Para lagi po kayong update po sa mga update po sa mga videos ko po. Yun lang po. Maraming salamat po. Saludo po ako sa lahat. Lalo po sa Team Quiz, sa mga hunter, sa Team Squad po. Lahat po ng mga solid supporter ko po. Sana po wala po kayong sawang masuporta po sa akin. Yun lang po. Yun talaga, yun lang po sa akin, no. Pagdalasal lang po natin yung bawat isa natin na walang mangyayari po. Yun lang po. Lalo na po sa iyo na yung nag-abroad po, kung saan man sa iyo nasa sulok sa mundo ngayon. Mga supporter namin. Sana nasa okay kang hilaya. Kaya papalayo po kayo sa mga mga masamang tao po, no. Sana po God bless mo lahat. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.